merong nagra-rally sa labas, kaugnay ng wage hike, kaugnay ng PhilHealth, at kaugnay ng impeachment, ay natasan ko na ang Sergeant at Arms na tiyakin na magiging ligtas lahat na makikilahok sa mapayapang pagprotestang ito na ginagalang, siyempre, at nirerespeto namin dahil karapatan nila yan sa ilalim ng saligang batas. Pero pinatitiyak ko kasabay nun na hindi kami makakaapekto sa mga motoristang dadaan sa Jokno, gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas ng Senado. Wala pa rin ako nakikitang resolusyon. Yung binanggit, yung nilabas yung resolusyon, kayo naman ang naglabas nun, hindi naman ang Senado. So, hanggat walang fina-file, wala naman kaming actionan o ma-actionan. Sir, merong nilabas na timeline, proposed timeline sa Senator Tolentino that will essentially abbreviate the trial and have a judgment by June 30. Bagay yan ang dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o siya. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero may kling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon? Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case? Nasan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Corona. Hindi, kay dating Pangulong Estrada. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? And Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment.